Ngayon, finiflip na yung cage para ma-welding yung mga other sides. Ayan, oh. Sobrang laki niya, as in, grabe. Kasang-kasa yung ilang tao dito. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With the minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random content creator sticker natin. Try to be. Ano pang iniintay mo? Add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Gawa na yung mismong structure ng ating cage. Kevin, tayo ka nga dito sa loob para makita nila yung ano. So, ayan si Kevin. Anong height mo, Kevs? 5'4" si Kevin, 7 foot yung ating cage. So, ayan yung estimate, yung perspective ng laki ng ating cage compared sa tao. So, grabe, sobrang laki talaga. I think na perfect na yan para sa 6 na gliders and more in the future. Doon naman sa side na yon ay pinapatuyo na lang yung semento. Diyan ilalapat yung ating cage. Dito sa side na to, dito yung safety door natin. So ayan, nabuo na yung structure ng ating frame. Makikita nyo dito sa side na to, ganyan kalapad yung sa pintuan. Tapos from the pintuan, maglalagay tayo ng another pintuan papasok dun sa mismong cage. Ito yung safety door lang siya. Sa gitna, since lalagyan natin ng divider, naglagay din sila ng frame doon. So, ayan na siya. Buo na yung mismong frame natin, ganyan po kalaki, ating drip glider house. Nilatag na namin yung metal sheet and gugupitin na siya ni Kevin. Yun yung ilalagay doon sa ilalim ng ating cage para pag umulan hindi naman tumatalsik doon sa area na yun. Gugupitin muna to tapos ilalagay natin doon sa cage. The lights are on dito sa Drip Outdoors and gumagawa pa rin si Kong and si Kevin. Ayan, nagugupit siya ng mga panels ng metal dyan. Tapos si Kong inaayos pa rin yung frame, final touches na lang. Yung papaglagyan ng cage na sinemento ni Kevin kanina ay papatuyuin pa natin yun bago natin mapwesto ng maayos yung ating cage dun. Good morning! It's the following day and sinisimula na ulit ang ating drip glider house. So dito ay nagpipintura na si Kevin ng ating drip glider house. Bumili lang kami ng paint and roller. And ayan, ginagawa na natin black. Yung sa bubong, hindi naman natin magagawang super black na yung taas kasi hindi naman makikita. Siguro yung front lang ng bubong. Gagawin nating black kasi yun yung medyo visible. Dito on this side, nagkakabit na ng metal sheet si Kong dun sa sides ng ating drip glider house. Gagawin yan all over dun sa bottom portion ng house. Tapos mamaya ay ikakabit na rin yung screen and yung doors and yung bubong antay natin mamaya. So, nalagay na yung bubong dito sa ating drip glider house. Lalagyan pa siya ng pahaba dun sa una. Dun ilalagay yung nakaabang para sa ilaw para pag umulan ay hindi rin papasok dun sa glider house. Tapos, ayan na, nakapintura na lahat ng mga sides. Ayusin na mamaya yung pintuan dito sa ating drip glider house and konti-konti na siyang nabubuo. Ngayon ay kinakabit na yung chicken wire dito sa isang door. Ayan, nilalapat na ni Kevin. Sobrang solid talaga. Unti-unti nang nabubuo ang ating drip glider house. Dito naman sa side na to, ito yung ginagawa ni Kong. Ito daw yung folding door. So, doon natin ilalagay sa gitna yung folding door para pwede nating i-divide into two yung ating drip glider house in the future pag kailangan na. Tapos kaya siya folding door kasi pwede siyang itiklo pa loob. Ibig sabihin gagawing isang buo naman yung drip glider house. So ito guys yung middle divider niya. So nagkabit ng frame si Kevin and si Kong. So ganyan. Pagka sinarang ganyan, ibig sabihin magiging dalawa yung full cage. Tapos kapag finold naman siya, ayan, magfo-fold siya hanggang doon naka-flat doon sa may likod tapos magiging isa yung cage. So gagawin natin yan para maiwasan yung inbreeding in the future.